Okay, for this video, we're going to discuss the other method for constructing the shear and moment diagram. So yung method na yon is yung tinatawag nating graphical method or area method. So this is our 21st lesson, and for this lesson, students must be able to construct shear and moment diagram using graphical or area method. And students must be able to locate maximum shear force and maximum bending moment in the shear and moment diagram. So start natin yung discussion natin. So kung naalala mo dun sa lesson 20 natin, ang ginamit natin na method sa pagka-construct ng shear and moment diagram is yung first method called yung shear and moment equations, or tinatawag din actually siya na method of sections. No, ngayon, merong another method na pwede natin gamitin, no? So i-discuss natin 'yan. Okay, so sa mga cases na kung saan yung beam ay subjected sa maraming iba-iba na loadings, so if you can imagine that, no, ang nangyayari dun sa beam, ang dami niyang nagiging segment. No, na kung halimbawa, 5 yung naging segment, no, nung beam natin. So, ang ibig sabihin nun, 5 shear equation at 5 moment equation din yung kailangan mong ma-establish. Kasi each segment dapat establishan mo ng shear and moment equation. So, kapag ganun yung ginamit nating solution sa mga ganung klaseng beam, okay, ang haba ng nagiging solution. No? So, instead of using that method nga, no, for those types of beams, okay? So, merong mas simple na method na pwede nating gamitin para i-construct yung shear and moment diagram. So, ito nga yung tinatawag nating graphical method or area method. So, itong method na to, this is based on two differential relationship, no, nung distributed load at saka shear, at saka nung shear at saka moment. So, ano yung nila, differential relationship nila? Magsimula tayo doon sa differential relationship ni distributed load at saka ni shear. So, ito daw yung relationship nila, na yung derivative daw ni shear with respect kay x equal siya sa intensity ng distributed load. Okay? Kung i-interpret din natin itong equation na to, di ba, basically, ang derivative, ibig sabihin nun, kumukuha ka ng slope. No? Kaya nga, pwede mo rin itong basahin na yung slope ng shear diagram at each point equal siya sa distributed load intensity at each point. No? So, yan yung relationship ni distributed load at saka ni shear. Ano naman yung differential relationship ni shear and moment? So, ito siya. Yung derivative daw ni moment with respect kay x ay equal kay shear. So, kung babasahin din natin to, na yung slope ng moment diagram at each point, siya ay equal dun sa shear at each point. Okay? Ngayon, itong dalawang relationship na to, no, let's say i-confirm natin siya, no? No, using yung sample problem number 3 dun sa lesson 20 natin, no, dun ko to kinuha. So, na-solve na actually ito, no? Na-construct na yung shear and moment diagram nito using yung method 1, which is yung shear and moment equations. No? So, considering this beam, ang segments actually nito ay tatlo. No? Ito isa, ito dalawa, and then tatlo. No? So, ang nangyari dito, dahil tatlong segments yan, no, tatlong shear and moment equations yung kailangang i-establish. So, for segment 1, ito yung na-establish na shear and moment equations. Para sa segment 2 ay ito. Para sa segment 3 ay ito. No? So, itong mga to galing to dun sa lesson 20 na video. No? So, tingnan mo na lang siya doon. Okay, ngayon ganito. I-consider natin yung shear and moment equation sa segment 1. No? Tapos, i-confirm natin yung binanggit natin na relationship daw ni shear tsaka ni distributed loading. Take note itong segment 1 na to, ito siya sa beam. Itong mula sa 0 hanggang dito sa x equal to 4. Okay, so may distributed loading siya dito na 8 kN per meter. Ngayon, check natin, no? Ang sabi sa relationship ni shear at ni distributed load, kapag daw kinuha mo yung derivative ni shear, equal siya doon sa intensity ng distributed load. I-confirm natin yon, no? Getting the derivative of this shear equation, no, it will become, let's say, derivative of v with respect kay x. Yung 30.1, di ba yan ay constant? No? Kapag kumukuha ng derivative ng constant, di ba 0 yon? Tama. So, ngayon naman, yung negative 8x, ang derivative ng negative 8x, di ba ay negative 8? No? O ngayon, ito bang negative 8 na ito nga ba talaga yung intensity ni distributed loading? Tama, di ba, na siya ay 8. Ngayon, saan galing yung negative? Yung negative na yan ay nanggaling dun sa sign convention para sa distributed loading. Kasi ang distributed loading na to pababa. No, so kung pababa siya, negative talaga siya. No, so that confirms that relationship, no, ni shear at saka ni distributed load. Okay, pwede mo rin yan i-check, no, kay segment 2. Halimbawa, yung shear equation niya, di ba, ito negative 1.9. Actually, constant yung shear niya. So kung kukunin mo yung derivative nito, di ba, 0? Kasi nga doon sa segment 2, wala naman tayong distributed load. So 0 talaga yung yung intensity ng loading. In that case, ganun din kay segment 3. No, constant yung shear mo. So kapag kinuha mo yung derivative niyan, 0. No, kasi nga wala din namang loading dito sa segment 3. Okay? Sige. Ngayon, check naman natin kay moment. Ano yung relationship na binanggit natin kanina? Yung relationship ni moment at shear. Kapag daw kinuha mo yung derivative ni moment, equal siya kay shear. O, i-confirm natin yon, no? Kapag kinuha mo yung derivative nito, so derivative ng moment with respect kay x, ang derivative ng 30.1x, di ba 30.1? And then ang derivative ng negative 4x squared, di ba ay negative 8x. So ito class, no, mako-confirm mo na itong 30.1 minus 8x na to, di ba yan din yon yung shear equation?
No? So, yun yung ano, no, mga differential relationship na ito. Okay, ngayon ganito. Kapag naman binaligtad natin, no, yung relationship na ito, let's say kinross multiply natin yung dx, no, dun sa w of x. So, it will become dv is equal to w of x dx. Tapos, let's say i-integrate natin both sides. Okay, kapag in-integrate natin siya both sides, no, itong integral ng dv, di ba pwedeng ma-cancel out dito yung integral sign at saka yung d. Tama, ang matitira na lang dyan ay v. So, equal ang v or shear sa integral ng wx dx. Ngayon, ano ibig sabihin ng integral ng wx dx? So, kung naaalala mo sa integral calculus, kapag ikaw ay nag-i-integrate, it's just like you are summing up, no, the, let's say, differential areas under a curve. Na ang nakukuha mo doon is yung total area under a curve. So, ganun lang din yung idea dito, na yung ibig sabihin nito, yung shear equal siya sa total area nung distributed load. Okay? So, yun yung ano dito, no, interpretation neto. Ulitin ko yun, na yung shear, or yung change in shear, let's say between 2 points, equal lang yan dun sa area under the distributed loading between 2 points. Okay? Sige, so gagamitin natin yung relationship na yan. Kasi, kumbaga, ang mangyayari sa pagkuha ng shear, kailangan mo lang kunin yung area ng distributed loading dun sa load diagram. Okay? Another, para naman dun sa relationship ni moment at saka ni shear. No? So, ito yun. So, kapag ito, kinross multiply mo, it will become dm is equal to v dx. And then, pag in-integrate mo both sides, ito yung kakalabasan. And then, itong integral sign na to at saka yung d, di ba, maka-cancel out yan. So, yung m equal siya sa integral ng v dx. So, ano naman yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kapag kinuha mo yung area, no, doon sa shear diagram, ang katumbas nun is yung moment. Okay, ulitin ko yon. Yung moment or yung change in moment between 2 points, yan ay equal dun sa area under the shear diagram between 2 points. Okay, gagamitin mo din yan, no, na yung pagkuha pala nung moment, no, kailangan mo lang kunin yung area doon sa shear diagram. Okay? Sige. Now, pag-usapan natin yung procedure for constructing the shear and moment diagram using yung graphical method or area method. So, ang una mo talagang kailangan gawin is isolve yung reactions doon sa supports ng beam. Okay, so to do that, okay, kailangan mo lang gamitin yung dalawang equilibrium equations, yung summation ng moment equal to 0, tsaka summation ng forces vertical equal to 0. Okay, and then after that, you have to draw the load diagram of the beam. Basically, yung load diagram, yan lang din yung free body diagram ng beam na naka-reflect na doon yung mga na-solve na reactions. Okay, and then yung step 3 natin, you need to project lines from the endpoints of each segment. Kumbaga, ito ay para na dun sa pagsisimula ng pagpa-plot ng shear and moment diagram. So, para dun sa step 4 natin, pwede mo nang simulan dito na i-plot yung shear for each segment's endpoints of the load diagram. So, sa pagkuha ng change in shear, okay, between 2 points, you just need to get the area of the distributed loading between those 2 points. Okay, and take note din dito na yung concentrated loads or reaction forces, kailangan i-include mo sila sa shear. Huwag mo silang kakalimutan. So, paano mo sila i-include sa shear? So, kapag yung concentrated load or force ay pataas, it will be added, no, doon sa shear. Kung pababa naman sila, it will be subtracted doon sa shear. Ngayon, doon sa distributed loadings din natin, ang sign convention dyan, kapag siya ay pataas, positive. Pero kung pababa siya, negative siya. Kumbaga, kapag kinuha mo yung area niya ng distributed loading na downward, ano siya, negative change in shear siya. No, pero yung, let's say, area nung distributed loading na upward, positive yung change in shear niya. Okay? Sige. Ngayon, sa pagpa-plot din ng shear ha, kapag positive yung shear, it will be plotted above the x-axis. But if it's negative, it will be plotted below the x-axis. Okay? Sige. And then, after mong ma-plot yung, let's say, shear diagram, pwede mo nang simulan na i-plot yung moment diagram. Take note na yung moment diagram mo, nakabase siya doon sa shear diagram. So, yung ipa-plot mo na moment, ay para dun sa endpoints ng bawat segment ng shear diagram. Okay? So, yung change in moment between 2 points, pwede mo yan makuha by just determining the area of the shear diagram between those 2 points. Okay? So, take note din na yung mga applied couples or moment reactions, kailangan ma-include din sila doon sa moment. So, paano mo sila i-include? Kapag clockwise, yung couple or yung moment, positive. Pero kapag siya ay counterclockwise, negative siya. Okay? Sige. So, after mong ma-plot yung moment diagram, no, you just need to check to see whether the computed values ng shear and moment ay consistent dun sa end conditions. So, ibig sabihin, dapat magsara yan. Mag-zero yan dun sa dulo or kung ano man yung end conditions. Okay? If they are not, you have made an error in the computation. Okay. So, these are examples of shear and moment diagrams. Okay. So, ito yung mga load diagrams ng mga beams natin. Okay. And as you can see, ito naman yung mga corresponding shear. Okay, and moment diagram nila. Ngayon, ang tanong dito, paano ba natin malalaman, no, kung ano yung dapat maging itsura ng shear at saka moment diagram natin? No, so, ano yung mga rules
no, na kailangang tandaan para malaman kung yung shear or moment ba, let's say, ano lang, horizontal na straight line, or paano malalaman kung yan straight line lang na naka-incline, no, or paano ba malalaman kung dapat yung drawing mo naka-curve na, no, and kung yan man curve, paano mo malalaman kung siya ba concave downward or concave upward. Okay? So pag-usapan natin, no, yung mga rules natin dito. Okay. So ito yung mga relationship nung load, nung shear, tsaka nung moment natin, no. So kapag ganito yung mga loads mo, ganito yung magiging itsura ng kanilang shear at ganito yung magiging itsura ng kanilang moment, no. So isa-isahin natin ito. No, so kapag ang load mo ay applied couple, okay, or point load or concentrated load, no, i-expect mo na yung magiging shear mo, ganito yung itsura nila. So they are constant, no. So yung nabubuo sa shear diagram mo ay rectangles. Okay? Ngayon, kapag ganyan na yung shear mo, no, ano naman yung pwede mong i-expect na magiging moment diagram niya? So yung magiging moment diagram niya naman ay linear. So when you say linear, no, yan mga straight line lang na naka-incline. So kumbaga, ang mabubuo dito mga triangles, no, in your diagram. So ganun yung pattern dito. No, paano naman kung yung load mo, let's say, constant? So when you say constant, ang shape dito, let's say, ay rectangle. No, so itong dalawa na ito, they are constant loads or rectangular. So paano naman yung magiging shear nila? So yung magiging shear naman nila, no, as you can see, they are linear. So yun yung nagiging pattern, no. So kung galing ka sa constant or rectangular, yung magiging kasunod na niya matik ay linear. So ito, since nagsimula siya sa constant or rectangular, ang magiging kasunod niya na, which is shear, is yung linear na, no, or triangular. Okay, ngayon, kung ang shear mo triangular na, no, i-expect mo na yung magiging moment mo parabolic na. No, kapag parabolic na, no, curve na talaga siya. Okay, as you can see dito. Okay? Ngayon, kapag naman ang iyong load ay linear, ibig sabihin ng linear, yun nga, triangular siya, no? Sige, so, i-expect mo na yung magiging shear niya parabolic. So, this is already a curve. Okay? So, kapag naman parabolic ang shear mo, i-expect mo yung magiging moment mo cubic na. No, yung cubic, curve pa din yan. Okay? Ngayon, ano yung pagkakaiba ng mga curves na to, yung parabolic at saka yung cubic? Kapag parabolic na, ano na siya? Second degree curve. Kapag cubic naman, third degree curve. No, so actually, yung mga linear, generally, curve din siya. No, so itong naka-incline na straight line na to, actually, this is a 1 degree curve. Okay? Ngayon, kapag yung mga, mga horizontal na straight line or yung constant nga, no, ito naman, generally, curve din yan na 0 degree curve. Okay? So, yun yung pattern dito. No? Kapag nagsimula ka sa load na 0 degree curve, ang magiging shear mo 1 degree, which is linear, and then yung magiging moment mo parabolic. Kapag naman nagsimula ka na yung load mo linear 1 degree yan, ang kasunod yan 2 degree, so parabolic yun. Ang kasunod naman nun, cubic na or 3rd degree yun. Okay, so yun nga yung makikita mong pattern dito. Yun yung pagkakasunod-sunod niya. If your load is concentrated or applied couple, ang magiging shear niya rectangle, ang magiging moment triangle. Kapag naman ang load mo rectangle, ang magiging shear triangle, ang magiging moment parabolic. Kapag naman ang load mo triangular, ang magiging shear mo parabolic, ang magiging moment mo cubic. Okay, so that's the pattern here. Okay, now na alam mo na yung mga pattern, okay, so paano mo naman malalaman, no, kung let's say sa mga, especially doon sa mga curve, no, kung sila ba ay concave downward or upward? Sige, mag-start muna tayo dito, no. So ito yung relationship nung mga load na distributed, no, at saka yung corresponding shear nila. No, so kapag ang load mo negative constant, ibig sabihin ng negative constant, since ito kasi pababa, no, so negative siya, and then constant siya kasi uniform, no. So kapag ganito yung load mo, 'di ba ang i-expect mo na shear sa kanya linear, no, or triangular yung mabubuo, no, doon sa shear. So kapag negative constant siya, i-expect mo na yung shear mo, it will be sloping down. No, kasi ikaw kunwari, eto, imaginein mo na lang, no, para mas madali mong maalala ito. Kapag halimbawa negative, no, yung meron ka, no, tapos nagiging constant yung pagiging negative, anong mafe-feel mo, 'di ba? You will feel down. No, kaya yung shear mo dito, it will be sloping down. Okay? Sige, paano naman kung yung load mo negative increasing? Ibig sabihin ng negative increasing, pababa kasi siya, so negative, and then from left to right, pa-increase yung pagiging negative niya. Okay? So, ang i-expect mo na shear kapag ganito yung load, 'di ba na siya? Second degree curve. So, paano mo malalaman kung ano yung concavity niya, kung upward ba or downward? No, so in this case, imaginein mo, no, ikaw nakakaramdam ka ng negative.
and then yung negativity na nafe-feel mo, pa-increase. No, sa anong mafe-feel mo, 'di ba? You will feel sad. Kaya yung concavity niya pasad, no, nung curve natin. So siya ay concave downward. Okay? Ngayon naman kung ikaw merong load na negative decreasing. Okay, imaginein mo to. Ito negative siya kasi pababa, tas decreasing kasi from left to right, ano siya pa-decrease, no? Ngayon imaginein mo to. You feel negative. Okay? Ngayon yung nararamdaman mong negativity, no, siya ay pa-decrease, no? Pabawas ng pabawas yung negative na nararamdaman mo. So anong mararamdaman mo? You will feel happy. So yung curve mo dito, it will be happy. Okay? Naka-smile siya. So concave upward siya. No? So ganun yung ano, no, kung paano ko ito tinatandaan. Okay, para hindi ako malito. Okay, ngayon naman, sige, let's say ano naman yung magiging relationship ni shear tsaka ni moment. No? So kapag ang shear mo, di ba linear, or mga triangular yan. So 1 degree curve or naka-parabolic ka. So mga curve din yan. No, ano yung magiging basihan mo para dun sa moment? Kasi i-expect mo na kapag yung mga shear mo nga linear or parabolic, yung moment mo naka-curve din. So paano mo malalaman kung naka-concave upward or downward siya? No, so kapag ang mga shear mo okay ay sloping down. Ibig sabihin ng sloping down, siya ay galing sa taas tas pababa. Ito din, sloping down ito kasi galing sa taas pababa. Ito din, sloping down ito galing taas pababa. No? So, paano yung magiging curve ng moment mo? So, ikaw class, imaginein mo, nasa taas ka na. And then, unti-unti kang bumabagsak. Okay, nasa taas ka na, tapos bigla kang bumagsak. Nasa taas ka na, bigla kang bumagsak. Anong mararamdaman mo? You will feel sad. No? Kaya yung moment mo dito ay pasad. No? Siya ay naka-concave downward. No? So, ganun yung pattern dito. Ngayon, kung yung shear mo naman, okay, lahat sila ay mga sloping up. No? So again, itong mga ito, linear, tas let's say mga parabolic yan, i-expect mo yung moment niya curve. So ano yung concavity ng curve niya? So ito class, mga sloping up ito. Imaginein mo to yourself, ikaw ay galing sa baba, tas unti-unti kang tumataas. Galing baba, ikaw ay biglang tumaas. Galing baba, ikaw ay biglang tumaas. Okay, so anong mararamdaman mo? You will feel happy. So mapapasmile ka. So yung concavity dito ng curve mo ay concave upward. No? So yan yung ano natin, no, mga patterns natin dito. So tandaan mo yung mga yan kasi ito yung mga rules na i-apply mo kapag magko-construct na tayo ng shear at saka ng moment diagram. Okay. Now, since nandito tayo sa area method, no, so kailangan mong i-recall yung mga formula natin for area, okay? Ang area ng rectangle, walang problema doon kasi base times height lang yon. Ang area naman ng triangle, I know na alam mo na din naman to, ito ay 1/2 base times height. Okay, ngayon ganito, meron tayo ditong tinatawag na parabolic spandrel. So, ang parabolic spandrel, nabubuo actually to kapag merong parabolic curve. Okay, di ba, may mga cases na nagkakaroon na ng parabolic curve sa shear diagram at saka sa moment diagram. No? So, again, merong nabubuo doon na parabolic spandrel. So, paano yung pagkuha ng area ng parabolic spandrel? So, ganito yung itsura niya ng parabolic spandrel. So, ito yung base, ito yung height niya. So, it's just 1/3 base times height. So, mapapansin mo na yung formula niya, ano lang siya, similar lang sa ano, no, area ng triangle. No, kasi galing to dito sa general formula for, let's say, general spandrel. Ito ay 1/n+1 times base times height, wherein yung n dyan is yan yung degree. No, na kumbaga, kung yan ay parabolic, di ba, ano yan, second degree curve yan. So, yung n niya ay 2. So, nagiging 1/2 + 1, kaya 3 yung nagiging denominator. No, or 1/3 BH yung kanyang area. No, kumbaga, sa triangle kasi, di ba, kapag, kumbaga, straight line na naka-incline, ang degree ng curve na yan, di ba, first degree curve yung mga ganyan. So, ang nagiging n naman ay 1, kaya nagiging 1/1 + 1. So, nagiging 1/2 base times height yung para sa triangle. So, ganun lang din yung mangyayari kapag cubic naman halimbawa, yung spandrel mo, no, third degree yun. So, ibig sabihin, yung n niya ay 3, so magiging 1/4 BH naman siya, no, yung formula ng area ng cubic spandrel and so on. Okay? Sige, pero take note, no, ang isang spandrel, masasabi mo lang na siya ay spandrel kapag meron siyang vertex. No? So, in this case, ang vertex niya actually ay ito. No? At saka, take note din, yung base B ay laging galing dyan kay vertex. Okay? Sige. Ngayon, ganito. Paano mo nalalaman kung nasaan yung location ng vertex? No? So, yung vertex, take note, yan ay nandoon sa zero loading. No, ano yung ibig sabihin nun? Saan ba nanggagaling yung ano, yung parabolic na curve, no? Let's say, 'di ba kapag ikaw meron kang triangular na loading, no, doon nangyayari na yung shear niya ay parabolic. No, na let's say para dito sa triangular loading na to, negative ito tas pa-increase. So yung concavity ng parabolic curve, 'di ba? Ano siya? Malungkot. So ganito yung ano niya, itsura ng magiging parabolic curve niya. Okay, ngayon, ano yung itsura ng mabubuong ano dito, parabolic spandrel? So obviously ganito yung magiging itsura ng parabolic spandrel.
Ngayon, para dito sa parabolic spandrel na to, para masabi mo na siya ay spandrel, dapat may vertex siya. So, nasan yung vertex niya? Ang vertex niya is kung nasaan merong zero loading. Tingnan mo yung distributed loading natin. Okay, dito sa distributed loading natin, di ba nandito yung zero loading? So, ibig sabihin, nandito yung vertex nung parabolic spandrel natin. Okay? Sige, it's the same here, no? So, let's say, ito yung triangular loading mo. So, yung magiging shear niya ay parabolic, no? Na nakasmile kasi negative ito, tapos pa-decrease yung pagiging negative. So, pa-smile siya. Okay? Ngayon, paano yung mabubuong spandrel dito? Ang mabubuong spandrel dito ay ganito yung itsura. Ayan. Obviously, nasan dito yung kanyang vertex. Kung nasaan yung zero loading, which is nandito, so nandito yung kanyang vertex. Okay? So, ganun mo malaman ha kung nasaan yung vertex. Okay. Ngayon, ganito. Paano kung yung distributed loading mo, ganito na yung itsura? Kumbaga, yung trapezoidal ba na distributed loading? No? So, kapag ganito yung loading mo, negative, tapos pa-increase yung negative, ang magiging shear niyan ay malungkot, no? So, parabolic siya na concave downward. So, ganito yung itsura ng magiging parabolic curve. Ngayon, take note, no? Itong mabubuo na to, na mukhang spandrel, actually, hindi siya spandrel. Okay, bakit? Kasi class, tingnan mo baka maisip mo kasi, sir, hindi ba nandito naman yung vertex niya? O class, nasa ng vertex, di ba, nasa zero loading? Kung ito yung i-consider mong vertex, class, di ba, hindi naman dito zero loading? So, ibig sabihin, itong nabuo na to, actually, hindi ito spandrel. So, in this case, kailangan mo munang malocate kung nasan yung vertex. So, paano mo yun malocate? I-locate mo kung nasan may zero loading. Okay, to locate that, class, pwede mo tong i-extend. No? So, magkakaroon, let's say, ng imaginary extension dyan. No? Tapos, i-determine mo tong distance x na to. No? To determine this distance x, okay, ano mo lang, gamitan mo lang ito ng ratio and proportion para sa similar triangles. Itong maliit na triangle na to, similar ito dun sa malaking triangle. So, gamitan mo lang ng ratio and proportion to determine this x. And yun nga, kapag na-determine mo yung x na yan, you can determine itong, kung nasan yung location, no, nitong vertex na ito. So, nandito yung zero loading. So, nandito yung vertex. So, kumbaga, yung spandrel na mabubuo dito, you also need to extend it. Okay, magkakaroon din siya ng imaginary extension. At yung vertex niya, nandito. So, yung spandrel pa lang na mabubuo ay ito. Okay? So, again, dapat yung spandrel may vertex siya. So, again, itong mukhang spandrel na to, hindi talaga siya spandrel. Ang spandrel is ito yung buo na to. Okay? Sige. Ngayon, di ba meron tayong proportionality for similar triangle? So, actually, meron din tayong proportionality para sa parabolic spandrel. So, paano yung proportionality niya dito? Medyo iba to sa proportionality sa triangle kasi yung base niya naka-square. Okay, kapag parabolic, since ito second degree kasi ito, so dun siya nakasunod. Kung second degree siya, dapat yung mga base naka-square. Okay, na ito ha, yung proportionality dito, para lang din siyang similar triangles naman. So, let's say itong maliit na spandrel na to, so of course, galing yan dito sa vertex, kasi hindi yan spandrel kung hindi yan vertex. And then, yung malaking spandrel, which is, let's say ito, itong naka-purple. So, yung proportionality niya, pwede kang gumawa ng ratio na let's say height over base. Pero again, yung base dapat naka-square. So, siya ay ano lang din, equal or proportion sa height over base square nung maliit, which is ito y over x square. So, pwede mo actually pagbaligtarin yung numerator at denominator. Pero take note, dapat yung base parati yung naka-square. Okay? Sige. So, gagamitin natin itong mga ito no, later on sa pagkuha ng mga area natin. No? Sige. Okay, let's now start solving sample problems here. For sample problem number 1, we are asked to draw the shear and moment diagram of the beam shown. We are also asked to determine the shear or maximum shear force and maximum bending moment in the beam. So, ito yung given beam natin. So, simply supported beam ito. And actually, ito rin yung same problem na sinolve natin sa lesson 20, no, using yung shear and moment equations. No? So, this time, gagamitan natin ito ng area method. Okay? Sige. So, ang magiging first step pa rin natin dito is i-compute yung reaction sa supports. So, kailangan natin i-drawing yung free body diagram neto. So, let's say, dito kay A, ito ay roller. So, meron tayong isang reaction dito na normal reaction. Pero pangalanan na lang natin ito na RA, reaction at A. And then dito naman kay B, this is hinge. So, dalawa ang reaction dito, isang horizontal at isang vertical. Pero yung horizontal reaction niya, magzi-zero lang. Bakit? Kasi wala naman siyang iba na makakasama na horizontal force, applied force man, or reaction, no? So, ang meron lang dito is yung vertical reaction niya, and then yung vertical reaction niya, pangalanan na lang natin then na R sub B. Okay. So, yung dalawang reactions na yan, kailangan natin silang isolve using equilibrium equations. So, dalawa ang equilibrium equations natin. And ito dahil dalawang unknown siya na vertical,
Okay, ang una talaga natin gagamitin ay summation ng moment. Okay, so saan ka pwede mag-moment? Pwede kay A o kaya kay B, kung saan merong unknown. Okay, so mag-summation na lang tayo ng moment, let's say sa A. So summing up moment about point A equal to 0, clockwise ang positive. Okay, so kapag nag-moment tayo dito kay A, so hindi masasama si RA, so 0 ang kanyang moment. Okay, ang next mong gawin para dito sa distributed loading na to, kailangan mong kunin yung kanyang resultant load or equivalent point load. So paano yun? Yung equivalent point load niya is just the area nung rectangle. So, ano yung area ng rectangle? Base times height. So, ang base niya ay 4 meters, ang height niya ay 8. So, ang magnitude ng equivalent point load niya ay ano lang, base times height, which is 4 times 8. Yan ngayon ay 32 kN. Okay, at itong equivalent point load na to, nasa gitna. Since ito, ano siya, distributed load na rectangular. So, nasa gitna ang kanyang location. So, ang gitna ng 4 meters ay 2 meters. Okay, ganun din sa kabila, no? 2 meters din siya. Okay? Sige, so pwede mo na yan i-moment kay point A. So yan ay 32. Tapos ang moment arm niya about point A ay ito, yung 2 meters. Okay, tapos ang ikot niya about A ay clockwise, so positive. And then yung 15 naman, okay, ang moment arm netong 15 about point A ay 3 plus 4. So yun ay 7. Okay, ang ikot niya naman ay clockwise din, so positive. And then yung RB naman, okay, ang moment arm niya ay 3 plus 3 plus 4. So ilan yun? 10. Okay? And then, ang ikot niya naman ay counterclockwise. So, that will be negative here. Okay, solving for RB. Okay, i-calculate lang natin ito. So, this is 32 times 2 plus 15 times 7. Okay, minus yung RB natin, yung unknown. So, alpha x na lang times 10. Okay, alpha equal 0. And then, shift solve natin. Ang lalabas na RB ay 16.9. The reaction at B ay 16.9 kN. So, para naman dun sa RA, mag-sum up lang tayo ng forces vertical. So, summing up forces vertical at ng pataas ay positive. Yung RA pataas, so positive. And then, yung 32 pababa, so negative. Yung 15 pababa, so negative. Yung RB pataas, so positive, equal to 0. Yung RB may value na tayo na 16.9. So, solve natin yung reaction at A. Okay, pindot sa calcu. So, RA, yan yung unknown, alpha x, minus 32 minus 15 plus 16.9. Okay, alpha equal 0. Shift solve natin. So, ang lalabas na RA ay 30.1 kN. Okay, so tapos na tayo sa ating first step. Ang second step natin, we have to draw the load diagram of the beam. So, actually, ito na yung load diagram. So, kailangan lang natin i-reflect dito yung reactions na nakuha natin. Yung RA natin, ito ay 30.1 okay, kN. And then, yung RB naman natin, ito ay 16.9 kN. Okay, siguro i-erase ko yung ginawa natin na equivalent point load ng distributed load, no, para di tayo malito dito. No, so erase ko to. Okay, so ito ngayon yung ating load diagram. So okay na tayo sa step 2 natin. O, step 3 ngayon, we have to project lines from the endpoints of each segment. Okay, so mag-project lang tayo ng lines dyan sa mga endpoints na yan. No? So gawin ko, okay, so okay na tayo sa step 3. We can now proceed sa ating step 4. So sa step 4 natin, pwede na nating simulang i-plot yung shear for each segment's endpoints of the load diagram. So starting here at this point. So let's say at this point, ang x distance dyan ay 0. So ano yung shear dyan? So tingnan mo, dito sa point A, no, meron ba tayong concentrated load or reaction force? No? Meron, no? Kasi itong reaction force ngayon na ito yung magiging shear force dito sa point na ito. No? So, yan ay 30.1 kN at yan ay upward. So, it will be plotted above, no, the x-axis. Okay? So, it will be plotted, let's say, somewhere here. Okay, yan ay 30.1. Okay, so sulat natin dito ha. At x distance equal to 0, ang shear ay equal sa 30.1 kN. So, actually, no, ito naman di mo rin to kailangang isulat talaga, no? Pero, since ito yung unang sample problem natin dito, no, sulat natin tong mga nakukuha natin na shear, no, at each endpoint. Okay, pero sa mga susunod siguro na problems, no, kahit idiretso na natin siya, no, without writing this. Okay, sige, ngayon para dun sa next point natin, which is dito sa point na ito. So ito ay at x distance equal to 4. Okay, 4 meters. Ano ngayon yung shear dyan? Okay, so ang magiging shear dito, tuloy lang natin yung yung shear na 30.1. Okay, and then ang mangyayari, ano yung naging change in shear between these 2 points. Okay, so tingnan mo ngayon dun sa load diagram. Meron ba tayo ditong distributed load? Meron. Kasi yung change in shear between these 2 points, it will just be the area ng distributed load between those 2 points. Okay, so ano ba yung area nitong distributed load na ito? Ito ay rectangular na load. So ang area ng rectangle
ay base times height. So, ang area netong rectangular load na to ay 4 times 8. No? Tapos, siya ay pababa. Okay? So, ang mangyari dito, ito ay negative dito. So, negative 4 times 8. Okay? So, solving for shear here. So, ito ay 30.1 minus 4 times 8 ay 32. Sige, kung ipipindot natin sa calcu. Okay? So, yan ay 30.1 minus 4 times 8. Okay, yan ay negative 1.9. Okay, so this is in kilonewton. So, yan yung shear force at x equal to 4 meters. So, yan ay negative, so it will be plotted below the x-axis. So, let's say it will be plotted somewhere here. So, this is negative 1.9. Okay. Now, dito ba sa point na to, meron ba tayong concentrated load or reaction force? Wala naman, no, dun sa load diagram. So, yan na mismo, no, yung shear, no, at that point. Okay. Para dun sa next point natin, which is dito, so, it is at x distance equal to 7 meters. So, at x equal to 7 meters, okay, ano yung magiging shear natin? So, again, ituloy mo lang yung negative 1.9 na shear, and then alamin mo yung change in shear between these 2 points. So, tingnan mo dun sa load diagram, meron ba tayo ditong distributed load? So, wala tayo ditong distributed load, walang magiging change in shear. So, ibig sabihin, itong negative 1.9 na to, it will just be constant, na negative 1.9 pa rin siya dito. Okay? Now, dito ba sa point na to, tingin ka kay load diagram, meron ba tayong concentrated force? No, kasi as mentioned na, kapag may concentrated loads or reaction forces, i-include yan sa shear. Okay, so meron tayo ditong concentrated load na 15 kN at siya ay pababa. So, it will be subtracted dito sa negative 1.9. So, ang magiging shear natin, this is still at x equal to 7 meters. Okay, ang shear natin, ituloy may negative 1.9. And then, merong concentrated load na pababa, so negative 15 or minus 15. So, ang kakalabasan ni shear dito ay okay, minus 15. Yan ay negative 16.9. Okay, so negative 16.9. So, ito ay naka-kilonewton, kilonewton. Okay, so ibig sabihin, itong negative 1.9 na to, bababa siya sa negative 16.9. So, let's say somewhere here. Okay, and then, para dun sa next point natin, which is dito, at x equal to 10 meters. Okay, ano ngayon yung shear dyan? So, ituloy mo yung negative 16.9. And then, tingnan mo ngayon, between these 2 points, meron ba tayong distributed load? Wala. So, dahil wala tayong distributed load, wala tayong change in shear dito, so, ibig sabihin, magiging constant lang yung negative 16.9. Okay, so, it will be plotted somewhere here. So, ito ay negative 16.9. Okay, ngayon, dito sa point din na ito, okay, at x equal to 10 meters, okay, tingnan mo ngayon, di ba meron ditong reaction force, no? So, i-include mo siya dito sa shear natin na negative 16.9, no? At ang reaction force na to ay pataas, tapos 16.9, so yun nga, plus 16.9, no? So, yung magiging shear natin ngayon dito ay 0, no? So, makikita mo dito, nagsara, no, yung shear diagram natin. So, yun ay confirmation na mukhang tama naman yung ginawa natin. Okay, ngayon, here, ano natin ngayon, no? Pag-connectahin natin ngayon yung mga points natin dito. Okay, so unahin natin yung para dito. Paano natin pagko-connectahin ngayon itong 30.1 tsaka itong negative 1.9. So tingnan mo yung load diagram. So ito ay constant, no, or rectangular na load. So alam mo na dapat yung maging shear niya linear lang, or kung straight line lang yung pagkakakonekta dyan kay 30.1 tsaka negative 1.9. Okay, sige. So i-connecta natin sila ng straight line. Okay, so ito na yon. Ngayon, i-connecta naman natin itong negative 1.9 at negative 1.9. So, dahil constant nga lang yan, straight line lang yan na horizontal line. Gawin natin. And then, from negative 1.9, bumaba siya sa negative 16.9. Pag-connectahin lang natin. Okay, and then itong negative 16.9, constant lang yan na negative 16.9. So, it will be connected by just a horizontal straight line. So, gawin natin. And then, ito, from negative 16.9, naging 0, no? So, isara lang natin siya. Okay, and then dito din sa kabila, no? Isinara ko lang din siya dito. Okay, so, ito na yung ating shear diagram. So, pwede natin to i-shade. Okay, so, okay na tayo sa step 4 natin. So, na-plot na natin ang ating shear diagram. So, this time, pwede na tayo mag-proceed sa step 5. Pwede mo nang simulan na i-plot yung moment para dun sa each segments and points nung shear diagram. So, take note ha, ang moment diagram natin, nakabase ito sa segments nung shear diagram. So, as you can see dito, no, let's say dito sa segment na ito, nahati ito sa dalawang segment. No, itong segment na to, tsaka itong segment na to. So, ibig sabihin, at this point, kailangan din nating alamin yung moment. So, mag-project ako dito ng line. Okay, so gawin ko siya.
Okay? Now, let's say mag-start tayo dito sa point na to. No? So, ano yung magiging moment at x equal to 0? Okay, tingnan mo ngayon. Dito ba kay point A, okay, sa load diagram, meron ba tayo ditong moment reaction or applied couple? Wala. So, ibig sabihin, yung moment at this point is just 0. Okay? Ngayon, saan yung next point natin? So, dito yung next point natin. Ngayon, anong x distance ito? Yun yung hindi natin ngayon alam. Ano tong x distance na to? So, kailangan natin yan alamin. Okay, so paano natin naalamin itong x distance na to? Okay, so pwede mong gamitin yung proportionality nitong dalawang similar triangles. Itong triangle na malaki, tsaka itong triangle na maliit. Ngayon, para sa dimension nitong malaking triangle, ang base niya ay x, ang height niya naman 30.1. Para naman dito sa maliit na triangle na ito, okay, ang kanyang base ay ito, which is pangalanan natin ito na, kung ito ay x, di ba yung buong distance na to, 4? So, ito ay 4 minus x. Okay, yung base niya ay 4 minus x. Okay, tas yung height niya is yung 1.9. So, i-disregard mo lang yung negative sign. Okay, so gamitan mo yan ng ratio and proportion. Okay, so let's say by ratio and proportion nung dalawang similar triangles natin. Unahin natin yung sa may malaking triangle. No, ang gamitin na lang natin na ratio ay base over height. Since yung x ay nasa base yung unknown kasi, no? Sige, so base over height. So ang base over height ng malaking triangle ay x over yung height niya na 30.1. So, yan ay equal or proportion sa base over height ng maliit na triangle. Ang base ng maliit na triangle ay 4 minus x, and then yung height niya ay 1.9. Okay, so you can solve for x here. Pindot natin sa calculator. Okay, so this is alpha x over 30.1. Alpha equal to 4 minus alpha x over 1.9. So, shift solve natin. Solving for the value of x, yan ay 3.7625 meter. So, yan yung x distance natin. Okay. So, ibig sabihin, at x equal to 3.7625, okay, meters, kailangan nating alamin kung ano yung moment dyan. Okay, paano? So, starting from 0, no, yun yung previous moment natin. Ngayon, alamin mo yung change in moment between these 2 points. So, paano mo yan aalamin? Tingnan mo ngayon yung shear. So, yung area netong shear na ito, it will just be the change in moment between these 2 points. So, ang mangyayari, yung area ng shear na yan ay nasa taas ng x-axis, so yan ay positive. Tapos, ang area ng triangle ay 1/2 base times height. So, ang base niya ay x, ang height niya 30.1. So, yun ngayon yung magiging moment at x equal to 3.7625. So, area ng triangle, 1/2. Ang base niya ay 3.7625. And then, ang height niya ay 30.1. So, solving for the value of m, ito ay, okay, 1/2 times yung previous answer na 3.7625 times 30.1. So, yan ngayon ay 56.62563. Okay, yan ngayon ay naka-kilonewton meter. So, ito ay positive, so it will be plotted above the x-axis. So, it will be plotted, let's say, somewhere here. Again, yan ay 56.62563. Okay. Ngayon, yung next point natin ay dito, no? So, ito ay at x distance equal to 4 meters. Okay? So, tuloy natin, let's say, dito. At x distance equal to 4 meters. Okay, ano yung magiging moment natin? So, sulat lang natin yung previous moment, 56.62563. And then, alamin natin yung change in moment between these 2 points. So, ano yung change in moment between these 2 points? Okay, alamin mo lang yung area ng shear. Okay, yung area ni shear dito ay below the x-axis na, so ito ay negative. And then, area lang yan ng triangle, wherein yung base ng triangle ay 4 minus x, ang height niya naman is yung 1.9. So, yan ay ano lang, 1/2 base times height. So, 1/2, ang base ay 4 minus x. Ang x, substitute natin, 3.7625. Okay, and then yung height is yung 1.9. Disregard mo lang yung negative. Okay? Sige, so solving for the moment at x equal to 4 meters, pindot natin sa calcu. So, yung previous answer, minus area ng triangle, 1/2 times 4 minus 3.7625. Okay, times 1.9. Okay, so ang kakalabasan ay 56.4. So, maliit lang, no, yung nabawas. So, 56.4 kilonewton meter. So, ibig sabihin, maliit lang din yung ibababa niyan. Pero medyo i-exage natin yung pagbaba. Kasi sobrang liit lang yan, no, 2,000. So, let's say bumaba siya, 56.4. Okay, para dun sa next point natin, which is at this point, it is at x distance equal to 7 meters. So, at x distance equal to 7 meters,
Okay, paano yung magiging moment natin? Again, yung previous moment lang na 56.4. And then, alamin mo yung change in moment between these 2 points. So, tingnan mo lang yung area ni shear. So, yung area ni shear ay below the x-axis of negative. And then, ito ay rectangle lang. So, area lang ng rectangle. Ang area ng rectangle ay base times height lang. So, ang base nito ay 3 meters. And then, ang height nito ay 1.9. So, base times height. So, 3 times 1.9. So, solving for the value of moment at x equal to 7 meters. So, yung previous answer, minus 3 times 1.9. So, yan ay 50.7. Okay, so yan ay medyo bumaba lang din ng konti. So, let's say mga banda dito. Okay, so this is 50.7. Okay, now para dito sa last point natin, this is at x distance equal to 10 meters. So, at x equal to 10 meters, okay, ano yung magiging moment dyan? So, yung previous moment lang, 50.7. And then, alamin mo yung change in moment dito sa between these 2 points. So, alamin mo lang yung area ng shear between those 2 points. So, rectangle lang din ito na yung base ay 3, yung height ay 16.9. At yan ay below the x-axis, so negative. Okay, negative, again, base times height, 3 times 16.9. So, malamang dito dapat ang kalabasan na 0 kasi kailangan magsara yung moment diagram, no? Sige. So, ang kakalabasan ay 50.7 minus 3 times 16.9. Okay, so dapat talaga mag-0 na yan. Okay, so okay, it will be plotted. Let's say somewhere here. Okay, so now, paano natin i-connecta itong mga points na ito? No, so mag-start tayo dito sa unang dalawang points na to. How are we going to connect them? Okay, so tingnan mo ngayon dito kay shear. Yung shear niya, no, as you can see, ito ay linear or triangular yung nabuo, no? Ngayon, yung magiging moment niya, malamang it should be parabolic na. Tama? So since ano na siya, parabolic na siya, paano ba dapat yung concavity niya, no? Is it concave upward or downward? So ibase mo siya sa slope ng shear. Ang slope ni shear ay sloping down, no? From taas, bumaba siya dito. So ano mafe-feel? Malulungkot. So it should be concave downward. So i-plot natin siya or i-connect natin siya. Okay, in the same way, ito ring dalawang points na to, okay, galing din siya dito. So linear ito, parabolic din ito. At sloping down yung shear, so siya ay malungkot din. It will be plotted okay, like this. Okay, now, para dun sa next 2 points natin, okay, ang shear niya dito ay constant. No, rectangular. So, ibig sabihin, dapat ito i-connecta mo lang ng straight line na naka-incline. Okay, so, connecta natin sila. Okay, and then, for the last 2 points, itong dalawang points na to, so, ito din ay galing lang sa constant na shear. So, ibig sabihin, straight line lang din ito. Okay? Okay, and then, lagyan lang natin ng shade. So, okay na tayo sa step 5 natin. Okay, so, ito naman, no, yung mga diagrams naman natin na pagsara natin, no, so mukhang tama naman yung na-plot natin na shear diagram at moment diagram. Okay, ngayon, pinapadetermine din sa atin dito kung ano daw yung maximum shear force at maximum bending moment. Okay, so base dun sa ating shear diagram, ang ating maximum shear dito, okay, sino ba yung pinakamataas na value? No, pwedeng yan positive na shear or negative na shear, no? So numerically ang highest dito is yung ano nga, no, yung positive 30.1. Okay, so yan yung maximum shear natin. So yan ay 30.1 kilo Newton. And mapapansin mo yung maximum shear natin nandoon sa support at A, no? Okay. Now, para naman dun sa maximum bending moment, so by observing the moment diagram, ang highest point dito ay ito, yung 56.62563. So, yan yung ating magiging maximum moment. Okay, yan ay 56.625 63 kilonewton meter. Okay, so yun na, kompleto na itong pinapagawa sa atin sa problem na ito. Ito na yung shear and moment diagram and yung maximum shear force and maximum bending moment. Okay? Okay, now for sample problem number 2, we are asked here to draw the shear and moment diagram of the beam shown. We are also asked to determine the maximum shear force and maximum bending moment in the beam. So ito yung given beam natin. Okay, so meron tayo ditong reaction at A and then meron tayo ditong reaction at B. Okay, as you can see, may kinikerry ito na distributed load and then meron ditong applied couple. Okay? So, para sa pinapagawa sa atin, graphical method ang ating gagamitin. Okay? So, ang first step natin, we have to solve the reaction dun sa support. So, isosolve natin tong reaction at A at reaction at B. To do that, gamitan lang natin ng dalawang equilibrium equations.
Okay, since dalawang vertical forces yung unknown natin, ang una natin gagawin talaga ay summation ng moment. So, pwede kang mag-moment either dito kay point A or dito kay point B. Okay, so siguro kay point B na lang tayo mag-moment, no? So, summing up, moment about point B equal to 0, lahat ng clockwise ay positive. Una nating i-moment si RA. Okay, si RA, ang kanyang moment arm about point B ay itong 4 plus 1 plus 1. So, yun ay 6. And then, ang ikot ng RA about point B ay clockwise, so positive. And then, para naman dito sa 100 pound per foot distributed load, kailangan natin kunin ang kanyang equivalent point load or resultant load. Which is, ano lang din yan, nasa gitna kasi rectangular siya, no? So, let's say mga banda dito. At ang magnitude niya, area lang ng rectangle. So, ang base na itong rectangle na to ay 2 plus 4, so 6 feet. Tapos yung height niya is yung 100. So, base times height lang ang area ng rectangle. So, 6 times 100 lang to. So, idiretso ko na siya ay 600 pound. Okay. So, yan ay nasa gitna ng 6 feet. No? So, kung ilalagay natin siya or lalagay natin siya dito ng distance, no? Nasa gitna siya ng 6 feet. So, ito ay 3 feet dito. And then, ganun din sa kabila. Ito. Okay, 3 feet din ito. Okay, anyway. So, include natin ito sa summation ng moment. So, yung 600, okay, ang moment arm niya ngayon dito kay point B ay itong 3 plus 1 plus 1. So, ilan yun? 5. Tapos, ang ikot niya about point B ay counterclockwise. So, yan ay negative. And then, itong applied couple na to, so, isasama mo ito sa summation ng moment. So, ang ikot niya ay clockwise. So, ito ay, ano lang, ma-add sa summation ng moment. So, plus 1,200. Okay? Sige. So, yung R sa B, wala yan moment kay B. So, kompleto na to, equal to 0. So, solve natin yung reaction at A. Input natin sa calculator. So, this is just alpha x times 6 minus 600 times 5. Okay, plus 1,200. So, alpha equal natin 0. And then, shift solve natin. Ang lalabas na sagot ay 300. Okay, so ang reaction at A ay 300 pound. Okay. Ngayon, mag-summation tayo ng forces vertical para dun sa reaction at B. Okay, so yung R sub A pataas, positive. Yung 600 pababa, negative. And then yung RB natin, again, pataas. So, positive. And then yung RA natin, may value na tayo niya na 300. So, pwede nating ma-solve yung R sub B natin. So, actually, 300 lang ang lalabas, no? Kasi 300 minus 600 plus alpha x equal to 0. Okay, shift solve mo. Okay, ang lalabas ay 300 lang din. Okay, so okay na tayo sa first step. Second step, i-draw mo yung load diagram ng beam. So, ito lang din yung load diagram, pero i-reflect lang natin yung mga na-compute natin na reactions. So, yung reaction at A, 300 pound. 300 lang din yung reaction at B. Okay, so i-delete lang natin itong kinuha natin na equivalent point load para di tayo malito. So, para sa step 3 naman, we have to project lines from the endpoints of each segment. So, gawin natin yon, no? So, ito yung mga endpoint ng bawat segment natin. Okay, so mag-project lang tayo ng lines from those endpoints. So, gawin natin. Okay, so okay na tayo dito sa step 3. And then, step 4, pwede na tayo mag-start na mag-plot ng shear para dun sa endpoints ng bawat segment ng load diagram natin. So, mag-start tayo dito sa point na to. Okay? So, ang shear dito ay kung merong reaction force or concentrated load, no, sa point na ito, which is wala naman, no? So, 0 lang yung magiging shear natin at this point. Para dun sa next point natin, which is dito, so, alamin mo yung change in shear between these 2 points. So, alamin mo lang yung area nung distributed load between those 2 points, which is ito. Okay? So, ang area nito ay, ano lang, base times height kasi rectangle lang naman. So, 2 feet, tas yung height niya ay 100. So, ito ididiretso ko na to ha, hindi ko na isusulat dito yung pagkuha natin ng shear at each endpoint. So, ididiretso ko siya dito ha. Okay. So, yung area between these 2 points, yan ay 2 times 100, tas yan ay pababa. So, dahil pababa siya, yan ay negative. Okay, so yan ay negative 2 times 100. So, yan ay negative 200. So, yan ay mapaplot below the x-axis. So, it will be plotted, let's say, somewhere here. So, this is negative 200. Okay. Now, at this point, meron ba tayong reaction force or concentrated load? Meron, yung 300 pound. So, yan ay madadagdag dyan sa negative 200. So, yung 300 pound na reaction ay pataas. So, it will be added. So, bali, ituloy mo yan, negative 200 plus 300. So, yan ay aangat ng 100. So, yan ay positive 100 na. It will be plotted above the x-axis. So, it will be plotted, let's say, somewhere here.
So that is positive 100. Para dun sa next point natin, which is dito sa point na to, alamin mo yung change in shear between these 2 points. Okay, so ano yung change in shear niya? Yung area ng distributed load between those 2 points. So yung area neto ay area lang ng rectangle, base niya ay 4, ang height niya ay 100. So kung itutuloy natin to, yan ay pababa, so negative area ng rectangle 4 times 100. Okay, ang kakalabasan, negative 300. So mapaplot siya below the x-axis, so let's say it will be plotted somewhere here. So this is negative 300. Okay, so dito naman sa point na to, wala naman tayong concentrated load or reaction force. Okay, so yan na mismo ang shear dyan. Ngayon dito sa next point natin, okay, dito sa point na ito, okay, so alamin mo yung change in shear between these 2 points. Okay, meron bang distributed load between those 2 points? Wala. So, ibig sabihin, walang magiging change in shear, magiging constant lang na negative 300 dito. Ganun din sa sumunod na segment, so wala tayong distributed load, so magiging constant lang yung shear na negative 300. No, and in this case, yung reaction dito sa point na ito, okay, ay 300 pound. Yan ay pataas. So, negative 300, kung itutuloy mo, plus 300 kasi pataas yun na reaction force. Okay, so siya ay magsasara sa 0. Okay, so mukhang tama naman itong ginawa natin sa shear diagram. Okay, so i-connect natin ngayon yung mga points dito. Mula dito, papunta kay negative 200. So, paano natin ito i-connecta? So, ang load niya ay constant. So, ang magiging shear lang dito ay linear. Okay, so i-connecta mo lang ito ng straight line. So, gawin natin. Okay, and then itong negative 200, aangat siya dun sa 100. Pag-connectahin natin. Okay, and then itong 100, tsaka itong negative 300, linear lang din ito. So, pag-connectahin natin. Okay, and then itong negative 300, papunta kay negative 300, constant lang yan. So, straight line lang yan na horizontal na hanggang dito. Okay, lagyan natin. And then from negative 300, magsasara siya dito sa 0. Okay, so okay na itong shear diagram natin. Lagyan na lang natin ng shade. Okay. Okay, so okay na tayo dito sa ating shear diagram. So this time, proceed tayo sa step 5. So, i-plot na natin ngayon yung moment nung endpoints nung bawat segment nung shear diagram natin. So again, yung moment diagram, nakabase siya sa segments ng shear diagram. Okay, so mag-start tayo dito. Okay, dito sa point na ito, tingnan mo yung load diagram. Meron ba tayong moment reaction or applied couple? Wala. So, ibig sabihin, ang moment at this point ay 0 lang. Okay, doon tayo sa next point. So, dito sa next point natin, okay, so alamin mo yung change in moment between these 2 points. So, to know that, kunin mo lang yung area between these 2 points. Okay, so yung area ng shear, no? So, yung area ng shear dito, ito ay nasa baba. So, yan ay negative. At ang area ng triangle ay 1/2 base times height. Ang base niya ay 2 feet. And then, itong height niya ay 200. Disregard mo lang yung negative sign dyan. Okay. So, again, yung change in moment natin ngayon ay negative. Okay, area ng triangle, 1/2. Ang base niya ay 2 feet. Tapos, ang height niya ay 200. So, yan ay negative 200. So, mapaplot siya below. Okay, the x-axis. So, it will be plotted, let's say, somewhere here. So, this is negative 200. Okay. Now, para dun sa next endpoint natin, saan yun? Again, nakabase sa segment ni shear. Okay, yung moment natin. So, kailangan nating alamin yung moment dito sa point na ito. Kasi nahati sa dalawang segments to eh, no? Ito, tapos ito. So, kailangan muna nating alamin, okay, kung ano, itong x distance na to. No? Kasi yan yung magiging base, no, nitong triangle na to. So, kailangan natin yan malaman. So, to know that, consider mo yung proportionality nitong dalawang similar triangles. Itong triangle na maliit na to, tsaka itong triangle na malaki. So, itong maliit, ang base niya ay x, tapos yung height niya 100. Ito namang malaki na triangle, yung base niya bale, no, since ang total length nito mula dito hanggang dito ay 4, ibawas mo yung x, so ibig sabihin, ito ay 4 minus x. Yan yung base ngayon nung malaking triangle. And then, yung height niya is yung 300. So, applyan natin ng proportionality. Ang gawin na lang nating ratio ay base over height since yung x nasa base, no? So, ilagay natin siya sa numerator. So, unahin natin yung maliit na triangle. Okay, ang kanyang base ay x. Ang kanya namang height ay 100. So, yan ay equal or proportion sa base over height nung malaking triangle. So, ang base ay 4 minus x. Ang height naman ay 300. Okay, so solve natin yung value ni x. Yan ay x over 100. Alpha equal 4 minus alpha x over 300. So, shape solve natin. Okay, ang kakalabasan ay 1.
So, ang x natin ay 1 foot. So, ibig sabihin, okay, itong 4 minus x natin, ito ay 3 feet. Ayun na, pwede natin ituloy. So, maglagay lang ako dito or mag-project lang ako dito ng line. Okay? So, alamin natin ngayon yung moment dito sa point na to. So, ituloy lang natin yung negative 200. So, ituloy lang natin yung negative 200 na moment. And then, alamin mo yung change in moment between these 2 points. Kunin mo lang yung area ng shear between these 2 points. So, yung shear natin dito, yan ay nasa taas. So, yan ay positive. And then, area lang ng triangle na ito. Ang area ng triangle na yan ay 1/2 base times height. Ang kanyang base ay yung nakuha natin na x, which is 1. And then, yung height niya ay 100. So, ang kakalabasan ay negative 150. So, nasa baba pa din yung plot nito, pero medyo umangat na siya. So, negative 150. So, mga banda yon dito. Okay, negative 150. Okay. Now, para dun sa next point natin dito, alamin natin yung change in moment between these 2 points. Okay, so kunin mo lang yung area ng shear between these 2 points. Okay, so area lang nitong triangle na ito. So, tuloy lang natin, negative 150. Tapos, yung shear natin dito ay nasa baba. So, negative yan. Tapos, ang area niyan ay 1/2 base. Ang base niya, bale, is yung 3 feet times yung height niya na 300. Okay, so ang kakalabasan ay negative 600. So, bababa ulit siya. So, let's say mga somewhere here. Okay, negative 600. Okay, and then from here, dun sa next point natin, so, alamin natin muna yung change in moment between these 2 points. So, area lang netong rectangle na ito. Ito ay nasa baba. No? So, ito ay negative. Sige, so ituloy natin. Negative 600 minus area lang ng rectangle. Ang base niya ay 1 foot. Okay, tapos yung height niya ay 300. Okay, ang kakalabasan ay negative 900. So, in this case, bababa pa siya. Let's say here. Negative 900. Okay, now, be mindful. Kasi dito sa point na to, tingnan mo kay load diagram, meron tayo ditong applied couple. So, again, yung mga applied couple natin, or moment reaction, madadagdag siya sa moment. So, paano siya idadagdag? Tingnan mo yung ikot ng applied couple. Ang ikot ni applied couple ay clockwise. So, yan ay ma-add. So, yung moment natin na negative 900 plus 1,200. Yan ngayon ay positive 300. So, siya ay aangat ng 300. So, positive. So, above the x-axis na siya. So, it will be plotted, let's say, here. So, ito ngayon ay positive 300. Okay, now, para dito sa moment, dito sa last endpoint na ito, so, kunin mo lang yung change in moment between these 2 points. So, kunin mo yung area ng shear between these 2 points. So, yan ay rectangle lang din. So, tuloy natin. So, 300. Tapos, yung shear ngayon ay nasa baba. So, negative. Tapos, ang area ng rectangle na to ay base niya ay 1. Tapos, yung height niya ay 300. So, magzi-zero siya. So, mukhang tama naman, no? Yung na-drawing natin na or na-plot natin na points dito sa moment natin. Okay. So, i-connecta na natin yung mga points dito. So, unahin natin itong first 2 points. Paano natin sila i-connecta? Tingnan mo yung shear. Yung shear niya, this is linear. So, ang magiging moment ngayon na ito ay parabolic. So, ang curve niya ay nakabase kung concave downward or upward doon sa kanyang shear. Ang shear ay sloping downward. So, malamang, kung ikaw ay mula sa taas, tapos bigla kang bumagsak, di ba, malulungkot ka. So, ito ay concave downward. Okay, so connecta natin, naka-concave downward. Ayan. And then, yung next point natin, ito, negative 200 to negative 150. So, ganun din. Okay, so ito ay parabolic din at concave downward. Malungkot. Okay, and then, para dun sa next points natin, negative 150 to negative 600. So, ganun din ito. Parabolic din ito at ito ay concave downward. Malungkot. Okay, and then from here, from negative 600 to negative 900, since ang shear niya constant, so ito ay straight line lang or linear. Okay, and then from negative 900, aangat siya sa 300, connecta lang natin. Okay, and then from 300, no, magsasara siya dito sa 0. So, straight line lang din ito, linear, kasi constant yung kanyang shear. Okay, so siguro, no, kapag meron tayong mga parabolic curves, no, or cubic curves, no, doon sa shear or moment diagram natin, lagay natin kung ilang degree. No, so ito naman parabolic ito. So kapag parabolic naman, 'di ba? Yan ay 2 degree curve. So ito 2 degree curve, ito din parabolic. So 2 degree curve din ito. Okay, ganun din 'to, no? Sige. So mula dito to complete this moment diagram, shade lang natin. Okay, so tapos na yung shear and moment diagram natin. Pwede na nating i-identify, no, yung maximum shear force at maximum bending moment. Para sa kanyang maximum shear force, okay, by observing the shear diagram, ang maximum shear force natin dito is itong negative 300. So, siya ay negative 300 pound. Yung maximum shear force natin, nakuha natin siya dun sa
segments na to, no? And dun sa, kumbaga sa support, no? Or reaction dito sa support at B. Okay? Tapos, para sa maximum bending moment niya naman, as you can see, sa diagram natin, ang maximum is yung negative 900. So, negative 900 foot. Okay, so ito na yung maximum shear at maximum moment. So, ito na yun. Now, para dun sa next sample problems natin, i-separate ko siya, no, ng video para hindi ito lumagpas ng 1 hour. Okay, so yung mga problems natin na meron ng parabolic spandrels, dun siya sa next video. Okay, sige.